dito po kasi sa amin, pati yung hasang ay pwede rin pong kainin. Hi everyone! So, Lugia, mag-andom lahat tumbal tanda ng mata ilaw. Sobrang makulimlim ngayon at hindi mo makikita ang araw. Anumang oras ay ihip naman ng malakas na hangin habaga. Kaya naman minamadali ko na itong paglinis ng isda. Isang isdang pakol na naman ang ating lulutuin. Tulad nga ng dating gawin, tatanggalan natin ito ng matigas nitong balat. Ilang beses na rin ako nakapag-content nito at same recipe lang din naman. At walang pinagkaiba ngayong araw, ganun pa rin ang ating luto dito, ang adobong pakol sa kalamansi. Ayan na nga ang tinutukoy ko. Kapag namumuo na yung ganyang ulap, ay matakot ka na, iihip na yung malakas na hangin. Buti na lang nga, sakto at tapos na ako sa paglinis ng isda at dito na ako sa loob ng kusina. Bago natin nga ito gisahin sa adobo, kailangan muna natin ito lagayin. At tignan nyo naman yung bintana ng kusina ni nanay, meron ng mga sako na kaharang kasi ngay sobrang lakas ng hangin, pinapasok ng tubig ulan. Yung video pala ay nakaraan pa, yung kasagsagan ng kalakasan ng bagyong Christine. Ayun ko lang din po na-upload. Maswerte po kami ngayong araw, kahit bumabagyo ay meron kaming isda na maluluto. Yan po ay nakababad na sa ice ng mga 2 araw nung hindi pa umihip yung malakas na hangin. At alam nyo ba itong isdang pakol, kinakain namin pati yung hasa. Yung malambot-lambot na parang buhok-buhok lang yung kukunin at hindi kasama yung buto. Sounds weird, di ba? Pero ganun na talaga kinalakihan ko. Ito naman ay magpipit-pit na ako nitong bawang, mag-slice na ako ng sibuyas at luya. Naghanda na rin ako dito ng maraming kalamansi. Pwede naman po gumamit dito ng white vinegar, suka, or lemon. Lang itong kalamansi ang request ni nanay. Nagkamali nga ako kanina sa paglaga dahil nasama ko yung atay. Naman nung kinisa ko ng sibuyas, bawang at luya kasama itong atay ay lumiit na siya ng ganyan. At ang hirap niya ng durug-durugin. Dapat kasi hindi siya kasama kanina sa paglaga. At ayan, ibubuhos na natin ang ating nahimay-himay na laman nitong isda. Dahil nalaga na rin natin ito, kunting tubig na lang ang aking ilalagay. Takpan ko muna ito at pakukulo ng mga ilang minuto. Habang hindi pa ganun katuyo itong sabaw, lalagyan na natin ng toyo, kalamansi at pampalasa. Hindi ko na napakita pero naglagay ako dito ng konting asin lang. Papalutuin ko ito hanggang sa manuyo yung sabaw. Pero optional lamang po. Kung gusto nyo na medyo masabaw, ang huwag nyo patayuan ng ganyan. Inakahuli kong nilagay ay pamintang durog at siling haba. At ayan, napakasarap nito. Promise, try nyo na. Yun lang po. Bye. Kapag po ba nagluluto kayo nitong isdang pakol, sinasama niyo rin yung hasa. Mahal kita.